Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 28 February 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Awit chapter 60. Panalangin upang iligtas. Upang awitin ang punong mga awit ayon sa tono ng Shoshan, Edos, isang miktam ni David, upang magamit sa pagtuturo ng siya nakipagdigma laban sa mga Arameong mula sa Naharim at Zuba, at nang mapatay ni Joab sa kanyang pagbabalik ang 12,000 Edomita sa libis ng asin. Sabayan niya ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo matuto dito. Awit chapter 60 verse 1, kami iyong itinakwil o Diyos, kami ay nilupig, kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Verse 2, yaong lupang sinaktan mo ay nanginginig na lupain bago lubos na mawasak, kamutin mo pagalingin. Verse 3, labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod, lasing kamit lang lango sa alak na iyong dulot. Awit chapter 60 verse 4, mga sumasamba, silang mga sumasamba, o Diyos, iyong hinudyatan upang sila'y makataka sa kamay nitong kalaban sila. Verse 5, ang dalangin namin dinggin sa lakas mo ay iligtas, upang sila na mahal mo'y mahango sa paghihirap. Verse 6, sinabi nga nitong Diyos mula sa dako niyang banal, hahatiin ko ang Shechem, tanda ng pagtatagumpay. Ibibigay ko ang sukot sa lingkod ko't pangahirang. Verse 7, ang gaylid at Manasseh, ang lugar na iyo ay akin, ang helmet na gagawin ko ay ang dako ng Ephraim, samantalang itong Judah ay sitrong dadakilain. Verse 8, yaong bansa nitong Moab ay gagawin kong hugasan, samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan, at sa Filistia tagumpay ko'y ipagsisigawan. Verse 9, sa lungsod ng kinutaan, sinong kasama Panginoon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Verse 10, itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? Verse 11, O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Verse 12, Awit chapter 60 verse 12 guys. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Panalangin upang ingatan ng Diyos katha ni David upang awitin sa ng punong mga aawit sa saliw ng mga instrumentong may kwerdas. Awit chapter 61 verse 1, dinggin mo o Diyos ang aking dalangin, inyo pong pakinggan ang aking hinaing. Verse 2, tumatawag ako dahilan sa lumbay sapagkat malayo ako sa tahanan, iligtas mo ako ay ingatan. Verse 3, pagkat ikaw o Diyos ang aking kanlungan, matibay na moog laban sa kaaway. Verse, dito tayo sa aklat ng awit, chapter 61 verse 4. Sa inyo pong tulda ako ay payagan na doon tumira habang nabubuhay sa lilim ng iyong bagwis na malakas, ingatan mo ako ng gayo'y maligtas sila. Verse 5, lahat kung pangako o Diyos, iyong alam at aba mong lingkod, tunay na binigyan ng mga pamana na iyong inilaan sa nagpapangarangal sa iyong pangalan. Verse 6, ang buhay ng hari, sana'y pahabain, bayaang ang buhay niya ay patagalin. Verse 7, paghahari niya sa iyong harapan, sana'y magpatuloy habang nabubuhay, kaya naman siya ay iyong lukuban na iyong pag-ibig na walang kapantay. Awit chapter 61 verse 8, at kung magkagayon kita'y aawitan, ako'y maghahandog sa iyo araw-araw. Pagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos, katha ni David upang awitin ng punong mang-aawit na si Jeduthun. Awit chapter 62 verse 1, tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Verse 2, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Awit chapter 62 verse 3, hanggang kailan ba ninyo lulupigin ang sinuman na nais ninyong patayin? Tulad ng isang pader, siya ay ibagsak, gaya ng bakod, siya ay mawawasak. Verse 4, nais lamang ninyong siya ay siraan, sa inyong adhikaing ibaba ang dangal, ang pagsinungaling, inyong kasiyahan, pangungusap ninyo'y kunway pagpapala, subalit sa puso'y inyong sinusumpa sila. Verse 5, tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Verse 6, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Verse 7, ang kaligtasan ko at aking karangalan.
ay buhat sa Diyos na sa Kanya lamang siya ay makalakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning. Ngayoy dinaranas siya ang kablihang may dulot na lunas sila. Verse 9, ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang madaling mapatid, pagsamahin mo madalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Verse 10, huwag kang magtiwala sa gawang marahas ni sa panghaharang umasang uunlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Verse 11, hindi sa miniminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan. Awit chapter 62 verse 12. At di magbabago kanyang pagmamahal, ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Awit chapter 63, hindi ko pa nabasa yung headings. Pananabik sa presensya ng Diyos, awit ni David nang siya'y nasa ilang ng Juda. Awit chapter 63 verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa. Sorry guys, pakisabayan na ako ng basa. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Verse 2, hayaan mong sa sanktuaryo, ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Verse 3, ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Verse 4, habang ako ay nabubuhay, ako ay magpapasalamat at ako ay dalangin na kamay ko ay nakataas. Verse 5, itong aking kaluluwa ay tunay na kamasisiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Verse 6, laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Verse 7, ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagupkup, ligaya kong awitin ka. Verse 8, itong aking kaluluwa ay sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko ay tiyak dahil sa iyo ay nakasandig. Verse 9, ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Verse 10, mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ang asong gubat, ang kanilang bangkay. Awit chapter 63 verse 11, dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan, ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Alam niyo guys, tingnan mo yung verse 10, awit chapter 63 verse 10, mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat, ang kanilang mga bangkay. Verse 11, dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan, ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Sometimes guys, nagtatanong ako, di ba ito sa Israel, itong Biblia guys, itong librong binabasa natin, history talaga ng Israel. Iniisip ko, ng mga panahong sila pa talaga ang kumbaga sa pelikula sila yung pinaka-bida. Kasi sila yung nandito sa libro. Saan kaya tayo ng mga panahong iyon? Yung panahon ni Abraham, panahon ni Isaac, panahon ni Israel. Israel guys is Jacob ha. Panahon ni Jacob. Tapos alam ko nung magdidigmaan, kasali na tayo kasi diba alam natin yung World War I, may history na rin tayo ng World War II. So, yung wala pa yung World War I, saan kaya tayo ng mga panahon yun guys? Yung bansang Pilipinas ba? Nagtatanong lang naman ako kasi sila lang talaga yung nakalagay dito sa Biblia. Wala namang ibang nakasali. Kung sa ano ang binabasa natin, mukhang makakabisado na natin yung history ng Israel. Kasi nga sila yung nakalagay dito sa Bible. Hanggang dyan na lang guys. Bye everyone. God bless.